Ayan, magagata tayo ngayon ng tilapia. So, ito yung aking ingredients. Ayan. So, mayroon palang mais. Nabilan ko nga pala si daddy mo ng mais. Tsaka isda. Aray, isda. Ayan. Ang lulutuin natin ngayon ay ang ating ginataang tilapia. So, ito yung ating ingredients. So, mayroon tayo ditong dahon ng pichay. So, dalawang tali ito. Ayan. So, hiwain ko pa yan mamaya. Kalahati at saka yung dahon. So, hahatiin ko pa to. Tapos, ito. Yan. So, 4 na perasong tilapia. Bali, 80 pesos yan. Bili ko. So, dalawa lang sana. Malulutuin ko kaso lang. Ang dami kong gulay. Tapos, mayroon akong bawang, sibuyas, kamatis, luya, siling green. Tapos, ito yung pangalawang gata. Ito yung unang gata. So, hindi ako gagamit ng tubig. Pure gata lang siya. So, ito yung ating lulutuin ngayon. Kaya, panoorin yung ating video. Natagalan akong magawa kasi nga, nagmarites pa ako sa labas. Dahil may nagdala sa akin ng mangga yung kasamahan namin sa group. So, ayan, isang plastic. Ito, yan, binigay niya sa akin isang plastic. So, mamaya ko anuhin yan. So, ayan, magluluto na tayo. So, ito na siya. Nakompleto na natin ang ating. Ayan, wag kumurap yung mata dahil magluluto na naman ako ngayon ng ating ulam sa tanghali, kasama sa gabi, kasama hanggang bukas. So, ayan. Sobrang dami kasi nito. So, 2, 3, 4. Ayan. So, magluluto tayo at alam ko super sarap to kasi iibahin natin at lulutuin natin sa pure gata. So, dito ako magluluto sa malaking kawali na ito. So, ayan. Kung nakikita nyo, wala siyang tubig, diba? So, ilalagay natin tong ating isda. Yan. Lalagay natin ang ating isda. Nakikita nyo yan, ha? Yan. So, ganitong gagawin natin sa pagluluto ng ating ginataan. So, ayan. Pangsiksik lang natin dito. Yan. Tapos, ilalagay ko tong bawang. Yan. Lalagay natin yan ng bawang. Kakaiba to kasi nga, syempre para maiba naman. Yung nakaugalian ko kasi na gata, yung ano baga, yung nilalaga ko yung isda sa tubig agad. So, ito, ibahin natin para maiba naman. So, ito ilalagay natin yung sibuyas. Ayan. Tapos, ilalagay natin tong, ano ba to? Luya or ginger. So, ayan siya. Yan. Ito. Tapos, ilalagay natin tong kamatis. Diba? So, pag prepare pa lang, mukhang masarap na talaga. Tapos, lalagyan natin ng ito, pamintang durog. Powder na to, powder. So, ganyan. And then, takpan natin siya. Wait lang. Takpan natin siya saglit. Okay. So, ito na siya. So, pinakulo ko lang siya ng konti. Wait lang, ugasan ko na itong ating sandok. Kasi, alam nyo na. So, ito na siya. Yan. So, medyo nagtubig na siya ng konti. So, babalik ka rin natin. Ayan. Uy! Medyo nag-ano lang talaga siya. Yan. Ilalagay natin itong ibang ano natin kasi para lahat sila magkaroon sila ng tawag nito. Magkaroon sila ng amoy ba. Yan. Ayan siya. Yan. Haluin lang natin ng mga ikalat lang natin itong mga ingredients natin. So, ayan siya. So, ito yung ating pangalawang gata. Ilalagay ko na dito. Ayan. Ito yung pangalawang gata. So, ayan.
Sobrang dami, diba? So, hindi tayo gamit dito ng tubig kasi ang dami nating gata. Ayan. So, ayan, kumulo na yung ating unang gata. Pero, syempre, titingnan natin kung hindi siya maalat. Tsaka tayo maglagay ng asin. Kasi may asin na tong isda ko eh. Kaya hindi pa ako naglalagay ng asin hanggang ngayon. Kasi, syempre, baka masobrahan sa alat pa. So, ayan siya. Uy, first time ko magawa ng ganitong style ng ginataang tilapia, no? Kasi nasanay talaga ako dun sa, ano ba, basta lang nilunod yung tilapia sa tubig na kumukulo. Tapos, ayun, maglalagay na ng gata. Ayun, sabi nila, ganun lang. So, may nakita akong isang recipe. Tapos, siguro mga, saglit ko lang pinanood, 5 minutes lang. Tapos, ayun, bago ko pa makalimutan, ilulutuin ko na kaagad siya. Kasi kapag sa isang araw ko pa siya lulutuin, abay mawala na naman sa isip ko yung recipe. So, ito na siya, no? So, titikman natin kung hindi siya maalat para makalagay tayo ng asin. So, ayan. Pwede tayo mag-add ng kaunting asin lang. Tayo ng ating seasoning. Ayan siya. Seasoning na lang ang ilagay natin. Ayan. Ito lang siya, o yan. Pangdagdag lasa din yan. So, ayan, malambot na yung ating isda. So, bagay, madali lang talaga tuloy yung tilapia na to. Kasi, ano lang to, malambot lang yung laman nito eh. Pero, syempre, binigyan lang natin siya ng twist. So, ayan siya. Aba, may pa-twist-twist na tayong nalalaman ngayon. So, ito, ilalagay natin ito. Yan. Kaya nakikita nyo, konti na lang yung gata, diba? Yan. So, ilalagay ko na din pagkatapos nito yung paunang gata. Yung unang piga na gata. Kasi yung pinanglaga ko dito ay ang pangalawang gata. So, ayan. Ito na yung ating unang piga na gata. So, ayan, makikita nyo. Oh, ayan. Ganyan dapat. Ganyan dapat kasarap yung ating ginataan. Oh, ha? Sigurado mapapaluto na naman kayo nito. So, tatagal na naman tong ulam namin. Siguro mga 3 days na naman to, 2 days. Kasi mamaya, tapos mamayang gabi, hanggang bukas. Yan, may ulam kami hanggang bukas. So, hindi ko lang alam kung kakain ito si Kano kasi may gata to. Pero nakaraan kumain siya nang gumawa ko ng ginataan. Yung bilo-bilo ba yun? Or binignit. So, kumain siya nun. Yummy ang ating ginataan. Isang kawali na sarap, diba? Akala mo isang dosena yung pinagluluto mo, diba? Pero 3 dosena lang naman kayo dito sa bahay. So, ayan, malambot na yung stick niyan. Hinaan muna natin ng apoy. Yan, hinaan muna natin. Yan. So, ito na. Ito na siya. Huwag kumurap kung gusto nyong makita ito ng sobrang daming gulay. Yes. Super dami ng gulay. Yan. Wala, hindi na naman nakita yung ating tilapia. Kaya natakpan na ng dahon. Yan. O, diba? Kanina talaga, isa lang talaga dapat tong bibilhin ko na tangkay. Isang balot lang ba na dahon ng pechay. Kaso yung nagbebenta nito, yung parang 5 years old, tapos hawak-hawak niya ito. Tapos sabi ko sa kanya kung magkano, sabi niya 10 daw yung isa. Tapos 2 lang naman yung hawak niya, kaya ayun, binili ko na lang lahat. Parang 5 years old lang siya siguro. Iniwan siya ng mama niya doon para kumbaga hindi makuha ng iba yung pwesto na nila. Kasi diba minsan kapag street vendor ka lang, kinukuha nila yung pwesto kapag wala pang nagbabantay. Tapos nilalagyan nila ng kariton nila. So, iniwan daw siya ng mama niya. Kasi may kinuha pa siguro na ibang mga paninda. So, ayan. Binili ko na lang sa kanya lahat yung hawak niyang pechay. Oh, hi! Ang sarap talaga ng ating pechay. Ayan. Pwede na natin dito ilagay ang ating ceiling green, mga mimas. Ayan.
Ayan, binili ko lang to kanina. Ayan, 3 piso yan. So, ayan na siya. Luto na tong ating pechay. Pakuluan lang natin ng konti and then ready na. Ready na siyang mag-serve sa lamesa yun. Sa lamesa natin. Sobrang sarap naman. So, ito na, finish na, tapos na, ready na to serve ang ating ginataan na tilapia na overloaded ng dahon ng pechay. At saka niluto ko to sa, sabi ko sa inyo, pure gata yan, kaya sobrang sulit.